Okay po, so good morning po sa lahat. Alam ko si Elder Melvin ang magano para okay, gusto niya nga akong marilig personal no? So, pagbigyan natin. Pero sa susunod din, ready ka ha? Okay, ngayong mga kapatid, sa mga naka-join sa Google Meet, salamat po ulit sa Panginoon dahil sa kabila ng maraming may sakit ngayon, no? Kaya maraming bakante. Dahil maraming may karamdaman. Hindi ko alam kung anong klaseng karamdaman. Marami kasing klaseng karamdaman Financial sickness, physical sickness, love sickness. Ano pa mga sickness yan? So, kung ano mga sickness yan, ipag-pray na lang natin. Wala natin magagawa, nandiyan na yan. So, ngayong umaga kapatid ay pag-usapan natin, ay tayo po tumayo muna para basahin po natin yung ating teksto ngayon. Nakalagay po yan sa ating Google Meet. Dito po sa Philippians chapter 3, verse 20. Sabi po doon, ang ating kapatid Apostol na Pablo, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan na alam namin, O Diyos, marami kaming pagkukulang na nagawa sa mga nagdaang araw. Alam namin, O Diyos, na minsan sinasadya namin na hindi gawin ang iyong kalooban, kaya minsan ay nakakaranas kami ng mga pagdidisiplina mo. At ito rin po ay tinatanggap namin ang buong pagpapakumbaba sapagkat alam namin ang pagdidisiplina mo ay tanda ng pagmamahal mo sa amin, O God. Ngayong umaga, O Diyos, ay pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa po ay ang banal na Espiritu ang magturo sa lingkod nyo at kundi po, O Diyos, sa lahat po na makikinig ngayong umaga. Kayo po ang magturo sa bawat isa na maintindihan namin kung ano po yung aming katayuan bilang Kristiyano mananampalataya sa iyong kaharian. Salamat, O Diyos, at lahat po ito itinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po yung mga kapuna, kapatid, at muli ay magandang umaga sa lahat. At ang ating pag-aralan ngayon ay tungkol po sa citizenship. Yun. Ano ho bang citizenship natin, mga kapatid? Pilipino citizen. Pero ako po, malapit akong mag-dual citizen. 1 year na lang po ay ako po ay senior citizen na. Pero hindi ko natang senior, no? Mukhang over senior na. So, pag-usapan natin ngayon ay character of heavenly citizen. Kasi po tayo bilang Kristiyano, spiritual speaking, tayo po ay kabilang po sa heavenly citizen. So, pag sinabing citizen, ito ay kabuuan ng lahat ng mga elect ng Panginoon ay tinatawag po silang heavenly citizen. Kumbaga, exclusive Pilipino, ang tawag Filipino citizen. Pag Amerikano, American citizen. So pag-uusapan po natin, exclusive, yung heavenly citizen. Ang sabi nga po na ating kapatid Apostol na Pablo, for our conversation is in heaven, from which also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang ating pagkamamamayan, yon, ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yon, pag sinabing being heavenly citizen, ano bang pagkaintindi natin nun? Sabi dito, being heavenly citizen refers to the doctrine that elect, those chosen by God before the foundation of the world, hold their true citizenship. Yon. Hawak-hawak po natin yung citizenship na yon. Yung pagiging mamamayan nating baka langit. Yung nasa lupa ka pa lang, pero hawak-hawak na natin o angkin na natin yung pagiging mamamayan na makalangit. Tapos yung allegiance, yun, papag-usapan natin yung katapatan natin. And identity in heaven rather than on earth. Nandito nga tayo sa earth, pero tayo po ay tinatawag na ambassadors of Christ. Representative tayo ng Diyos dito sa lupa. So, tingnan natin yung tinatawag na pinaka-meaning ng heavenly citizen. Sabi doon, being heavenly citizen signifies that a believer's true identity, allegiance, and final home are in the kingdom of God. Yun. Yung final destiny natin ay sa kaharian ng Diyos, hindi po dito. Gusto ba niyo manatili dito sa mundo, mga batid? Ayaw ko. No? Ang hirap pala dito, no? Ang hirap po dito sa mundo. Lalo ngayon, nagkakagulo-gulo, politika, mga negosyante, lahat nagkakagulo-gulo na.
At minsan sa barangay mo pa lang, nagkakagulo na. Yun. Dito, punong-puno ng kaguluhan. At ang mga anak ng Diyos, hindi po tayo ligtas doon. Na kahit ang ating kapatid na Apostol Pablo, tingnan nga po natin, sa 2 Thessalonian, humihingi po siya ng prayer. Yun. Yung prayer na yon ay hindi po talagang, sabi po niya sa verse 1, tingnan po natin, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Yon. Sa Tagalog, katapos-tapusan mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap. Yon. Kailangan ipalaganap yung salita ng Diyos. At luwalhati nawa na gaya rin naman sa inyo. Ito yung prayer ng ating kapatid Apostol Pablo. Na kahit siya, kung titignan natin, parang napakalakas na siya, no? Parang maraming tumitingala kay Apostol Pablo. Pero kung titignan natin, may tinatawag siyang thorn of the flesh. Na talagang thorn of the flesh pa rin yun ang nag-i-struggle sa kanya. Pero makita natin, humingi po siya ng prayer kanino po? Sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Yon, katulad ng Apostol Pablo mga kapatid, ako'y humingi din ng prayer niyo. Yon. Akala niyo Superman si pastor, naka-corbata, naka-smile. Palagay niyo wala akong problema. Problema niyo, problema ko na rin mga kapatid. Ina-absorb ko nga lahat eh. Pag dumalaw po ako sa kapatero, pastor! Wala na po ako! Anong wala sa'yo? Lahat po, pastor, nawala na. Gano'n po, lahat nawala na. Ang natira na lang sa kanya, damit. So, hirap yun, no? So, ina-absorb po ng pastor yun. Ang maganda lang sa mga pastor, pag ina-absorb namin, ibibigay na agad namin sa Panginoon. Yun. Kasi wala naman talaga kaming kakayanang solusyonan ang mga problema kahit nga material. Minsan, pastor, mayroon ka pa dyan? Anong mayroon ka dyan, pastor? Wala po kami pambayad sa kuryente. O, pray lang tayo, sister. Ganun lang ang gagawin ko. Kasi ako rin na problema eh. Minsan, hindi nyo alam, puro disconnection. Disconnection sa Meralco, disconnection sa, ano pa yun, sa internet. Disconnection pa sa bahay. Galaw, 2 months, 3 months. Puro prayer na lang tayo, Lord. Ikaw na pong bahala. Minsan talagang pag inuna mo si Lord sa prayer, minsan kaagad mayroong sagot eh. Kasi anuahin mo, Brad, mayroong ka ba dyan? Walang sagot yun. Kasi wala nga rin siya eh. Pero pag sa Lord tayo nauna, nako, may gagamitin. Pastor, naipasa ko na. Yon. Alam mo na yun kung anong naipasa. Sinagot na ng Panginoon. Ginamit lang yung taong yon. Ganun po ang Diyos mga kapatid. Unahin natin si Lord na hingan. Huwag yung mga tao nakapaligid sa atin. At pagkatapos nun, mamalayan mo na may gagamitin siya. Yun. So, ito humingi siya ng prayer. Bakit kaya humingi ng prayer si Apostol Pablo? Samantalang, kung titingnan natin, malakas na siya spiritually. Ang sabi niya sa verse 2, and that we may delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Yun. Unreasonable. Sabi doon, and wicked men. Sa Tagalog, at upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Dito po sa mundo mga kapatid, 2 pong citizen ang nakatira dito. Heavenly citizen at saka yung mapupunta sa impyerno, magkakasama pa tayo dito sa mundo. Hindi pa tayo magkahiwalay, nandito pa tayo. Naglalaban po yung mabuti at saka masama. Kaya nga, di ba ang sabi ng ating kapatid Apostolo Pablo, dito po sa 2 Corinthians, chapter 6, verse 14, yan, palagi natin nababanggit. Sabi doon, be you not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion, ito maganda mga kapatid, highlight with darkness. Huwag kayo makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama? Yun, sabi ni Apostol Pablo, mayroon ang katuwiran at kalikuan. O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So, liwanag sa kadilim. Pwede ba magsama yon mga kapatid? Pag liwanag, talagang maliwanag ho yan. Pwede ba natin kalahati dito dilim, kalahati dito ay liwanag? Wala eh. Pag binuksan mo ang ilaw, talagang liwanag talaga. Pero pag pinatay mo yung ilaw, dilim talaga yon. Kaya hindi pwede paghaluin yung liwanag at saka dilim. Kaya kung mga dalaga, tingin dito, mga dalaga, mga single. Tasa nga ba, lahat ang single.
Marriage na ba lahat kayo? Yun. Yung mga may asawa, wala na tayong magagawa dyan. Kung asawa nyo yung believer, wala na tayong magagawa dyan. Huwag niyong hiwalayan. Pero yung mga single, walang asawa, huwag ko kayong mag-asawa ng unbeliever. Ito ang katayuan nyo. Liwanag ka, yung asawa mo, dilim. Yun. At ano sabi pa ni Apostol Pablo, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyan? Yun. O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? So napakabigat po ito mga kapatid. Ako, 1990 na convert na po ako sa Christian. Hindi pa ito primitive, pero pinanindigan ko po ito. Na nag-pray ako, Lord, kung ako'y mag-aasawa, yung bigay mo, yung galing sa Bibliang kaparaanan. Hindi ako nagmadali, mga kapatid. Ang dami naman eh. Dami namang magaganda. Yon, maglakad ka lang. Ang dami ka, pwede ka bang maging asawa? Sabihin mo lang. Yon. Pero hindi ko ganun eh. Kailang magintay tayo ng tamang panahon. Huwag magmadali. Sabi nga, ang tumakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Yun, huwag ba tayo magmadali. Yun, sabi ng Psalms 37 verse 4, ito yung paborito ko nung binata ko, mga kapatid. Hindi ako naghanap ng liligawan. Ito lang ang aking memory verse. Psalms 37 verse 4. Anong sabi doon? Delight yourself unto God, and He will give you. Siya ang magbibigay. He will give you. Yun, tatanda natin, the desires of your heart. Ay gusto ko mag-asawa, pero nagpipray, Lord, gusto ko pa mag-asawa, pero bigay mo. Ay sabi ng Panginoon, and He will give you. Siya ang magbibigay, brother. Hindi ko hinahanap, pero siya ang nagbigay. Yun, nakita ko sa church pala. Dito pala. Yun. So, kung maghanap ko sa labas, marami naman. Pero, makita natin as a citizens or in heaven, yun po yung ugali natin. Hanapin natin yung katuwiran ng Diyos, yung kalooban niya, at sigurado mga kapatid, 100% magiging mapayapa ang buhay natin. Yun, punta tayo doon sa pinaka-ano natin, yung heavenly citizen, established identity. Yun. A person's citizenship in heaven is not earned, but granted by God through generation. The new birth, it speaks eternal status. Yung pagiging heavenly citizen natin, forever po yun. Hindi magbabago yun kahit mag-backlight ka, tumambling ka, ayaw ko na sa church. Kahit wala ka dito, still, ikaw ay kabilang sa heavenly citizen. Yun. Yung iba, pag nag-backslide ako, hindi ka na kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo, as a primitive Baptist, naniwala tayo na kahit nasa iba-ibang grupo yan, iba-ibang religion, iba-ibang bansa, kapag siya elected by God before the foundation of the world, kasama po siya sa heavenly citizen. Yun. Sabi doon, yung kanyang status, yung kanyang eternal status ay nakapix. Fix na po talaga yon. Kaya ang sa iba niya sa 20, kung ulitin lang natin, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Tapos, bilang tayo mga Kristiyano, kahit tayo nasa langit, yung pagiging mamayan, ano ang tayo natin dito sa mundong ito, mga kapatid? We are pilgrim life. Yon, sabi ng Ephesians 2:19, now therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizen with the saints and of the household of God. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga lalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. So lahat po tayo, kahit saang sulok ng mundo, ang tawag po sa atin ay heavenly citizen. Kaya yung hindi nyo nakikita ngayon ng mga elect, pagdating sa langit, makikita nyo. Baka sabihin, bakit narito kaya? Bakit nandito ka, Judas? Yung nag-Judas ka? Marami kasing religion, sabi nila si Judas, impure na daw. Sa palagay niyo mga batid, kung kayo tatanungin, saan pupunta si Judas? Kasi nag-Judas siya sa Panginoon. Impyerno o langit? Sinong langit? Tasang namay? Sinong impyerno? Yun, para, saan kaya pupunta si Judas? So, Diyos lang po nakakalam. Hindi mo tayo mag-judge. Yun. Kasi ang totoo nun, kasama po siya sa 12 disciple. Yon, tinuruan po ng Panginoon 3 taon at kalahati. Ang tanong mga kapatid, wala bang Judas sa atin? Sa palagay nyo, ano bang ginagawa ng mga Judas? Ipinagkakanulo. Ano ba yung pinagkakanulo? Yung ibig sabihin,
talikuran, ginagawa mo yung mali, na ito na yung utos ng Panginoon, di ba? Naghuhudas mo tayo minsan. Yung, ano bang pangalan ni Judas? Judas nga, di ba? Judas Iscariote. Pero mga marami ngayon, kagaya ni Judas, na talikuran na yung prinsipyo ng Biblia. Kala natin yung ugali ng Judas na literal na ano, pero maraming mga kagayang ugali ni Judas. Kaya mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, sabi doon, tingnan natin yung exclusive allegiance. Sabi doon, their primary loyalty is to the King of King Jesus Christ rather than to any earthly nation, politic system, or worldly ambition. Yung allegiance natin, yung ating katapatan ay tanging sa Panginoon lang. Yung tao nawawala natin. Magulang, ako, namatay yung nanay ko na 2006. Yon. 2000, bago mag-start kami dito. Pero bago namatay yon, gusto kong bumawi. Yon, kaya lang huli na eh. Nung buhay, di ako nakagawa ng kabutihan sa kanila eh. Kasi nga, pasaway talaga ako noon eh. Alam mo, laki ang sahod ko, supervisor ako sa SM Megabon. Pero, hindi ako nakakapagpadala. Pag nagsabi, anak, magpadala ka naman. Sabi, wala pang sahod. Pero totoo, ubos ng sahod. So, nung naging Christian ako, gusto kong bumawi. Kaya lang patay na sila. Paano pa makabawi? Kaya mga kapatid, habang buhay yung magulang nyo, gawan yan yung mabuti. Yon. Hindi nung patay na, alam mo, kapatid, ako ang sagot sa kabao, magkano ba yan? 50,000, sagot ko na yan. Sabi ng isang kapatid, magkano ba ang libingan? 50,000. Ako nang basagot. Samantalang nung buhay, hindi ka man lang makalabas ng kahit 5,000 o 500. Ngayon natin iparamdam mga kapatid ang pagmamahal sa magulang habang sila'y buhay. Dahil pagpatay na sila, hindi nila mararamdaman yung ibinigay mo gaano man kalaki ito. Ngayong sila'y nakakakilos pa, nakakalaggalaw pa, iparamdam natin sa ating mga magulang na mahal natin sila mga kapatid. Hindi nung pag nawala, nandun na sa kabaong, Nay! Ma! Mami! Bakit ganun? Iyak-iyak ka. Samantalong nung bahay, di mo man lang maibili ng isang andoks. So mga anak, tingin, dito mga anak, sabihin nyo sa magulang nyo, mahal kita, mami, mama, papa, kung ano ang tawag nyo. Pag galing sa school, bili man lang kayo ng banana nyo. Ito, pasalubong ko sa iyo, papa. Yon, steak na lang natira kasi kinain ko yung banana. Sa iyo na yung steak. Maramdaman lang ng mga magulang nyo na kaunting bagay, pinaparamdam nyo yung pagmamahal. Hindi naman palakihan yan mga kapatid. Minsan, kahit sa kapatid, nandiyan yung kapatid ko, minsan nakakapagpadala ko kahit minsan 150, malaking bagay na po yun eh. Sino pa ba magmamahalan? Tayong magpamilya. Iparamdam natin sa ating magulang, sa ating kapatid. Alam niyo mga kapatid, ito tatanda natin, sa kahuli-hulihan, ang magtutulungan pa rin magkakapatid. Yun. Iwanan ka na ng lahat ng tao, kaibigan, asawa, pero magkakapatid pa rin sa huli ang magkikita-kita. At pag nagkasakit, sino ang magkikita-kita? Magkapatid pa rin. Di ba? Kaya, yung dito ay pinupunto, yung katapatan natin sa Diyos, ibigay natin ang the best. Yun. Pinakamataas na katapatan. Tapat tayo sa magulang, tapat tayo sa asawa, tapat tayo sa simbahan, pero yung talagang katapatan natin, highest allegiance ay sa Panginoon. Sabi ng Matthew 22, tingnan natin, 37, mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 37, sabi ng ating Panginoon, sabi doon, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So buo. Ano yung buong puso? Yun. Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Hindi dapat nahahati. Hindi dapat na nalalampasan yung puso natin ng ibang bagay. Dapat, number one sa puso natin, ang ating Diyos. Love God above all nga eh. Pero minsan, di ba, tanungin natin sa sarili natin, huwag tanungin yung katabi mo.
Sabi ng 2 Corinthians, tinan po natin kung paano tayo mag-examine. 2 Corinthians 13, 5. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Sa Tagalog, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Ano yung sisiyasatin, mga kapatid? Sarili. Hindi sinabing ibang tao. Sarili ang sisiyasatin kasi ang paborito ng mga Pinoy na sisiyasatin, sino? Ibang tao. Mo? Nga, napapansin ko eh. Hindi naman ganun siya dati, pero ganun na siya ngayon. Ganun ang paborito ng mga Pinoy. Yun. Kaya kahit saang dalhin daw ang Pilipino, kilala talaga yung identity nila as a Filipino citizen. Kaya nawa, mga kapatid, tayo, number 1, siyasatin natin, ano sabi ng Apostol Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yun, subukin ninyo ang inyong sarili. Puro sarili ang susubukin. Tayo kasi, alam mo, sinusubok kita eh. Hindi ka talaga faithful eh. Itinuro mo yung iba, pero nakaturo sa yung tatlo. Tayo dapat number 1 ang mag-examine, magsubok ng sarili natin. Tapat ba talaga ako sa Diyos? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians po pala, chapter 4, verse 2. Anong sabi ng Apostol Pablo? Sabi doon, moreover, it is required. Anong required ng Panginoon? In stewards that a man be found faithful. Required sa Diyos yung mga katiwala niya maging tapat. Siyempre, yung katapatan, 4 yun. Time, talent, testimony, and treasure. Yun ang kabuang katapatan natin. Sa isang araw, 24 hours, nakakapag-Bible reading pa ba tayo, mga kapatid? Yun. O, ito, Biblia. O, daming Bible dito. Yung walang Biblia, mag-request. Kung wala kayong cellphone, request din. Kanino kayo mag-request? Sa Lord. Huwag sa akin. mukhang mamimigay si pastor ng cellphone. O, darating din ang panahon. Pag pinagpala tayo ng Diyos, hindi yung walang cellphone, bigyan natin brad, no? O, baka may mga second hand kayo na cellphone, yung wala, ibigyan natin. Ang dami na nga cellphone nyo sa bahay. Hilera, 1, 2, 3, 4, 5. Mamigay naman kayo mga kapatid. O, so, importante, may Bible sa bahay. Yun. Maganda, ganito ang Bible. Pag nagba-Bible reading, maganda po eh. Yun. Kasi minsan, pag umasa kayo sa cellphone, paano kung nag-black out, nalubat? Ito, hindi nalulubat. O, kahit walang kuryente, punta ka lang sa labas, edi, libre na. Diba? Kasi minsan, ang daming katuwiran, pastor, lubat. Walang kuryente, walang internet. Ito na nga eh. O, paano ka malulubat dito? Ito na, magbasa ka ng Biblia. So, balik po tayo doon sa ating outline, mga kapatid. Sabi doon, yung allegiance natin ay sa Panginoon. At sabi dito, tingnan natin yung number 1. Characteristics of heavenly citizen. Number 1, possessors of a new nature. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Ito, maganda po, no? Ano mo yung bagong convert ako? Ito talagang pinanghahawakan ko. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya noon, ng 1919, hindi na po ako umiinom ng alak. Yun. Pag Lord Supper lang. Hindi na rin ako kumakanta ng mga worldly. 1990 na po yun. Kahit inaakay ako sa video okay. Sanay ako dyan, video okay, sa Pasay, sa Libertad. Baybayin mo, ang daming mga beer house dyan eh. Nangaagaw pa ako ng mic dyan eh. Pag hindi binigay sa akin, binabato ko ng buti eh. Kasi talagang pag hindi binigay, umiiit ang ulo ko eh. Yung ganun ho ako dati. Pero nung na-convert ako, itong pinanghahawakan ko. Ako, bago na ako eh. Kristiyano na ako. At ang kakantahin ko na ay awiting maka-Diyos. Oh. Kristiyano na tayo eh. Tapos ang kantahin mo ay mga, ano ba yung mga kantang mga metal? Metallic. So pag Kristiyano ka, sabi ni Apostol Pablo, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isinang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Siya ay bago na. Bago na nga eh. Hindi pa ba tayo nagsasawa sa dating pagkatao natin? Ay born again na tayo, Kristiyano na tayo. Dapat,
Ipag-pray natin, pag hindi natin na kaya, pag-pray natin, Lord, tulungan mo po ako na ma-overcome itong mga kahinaan ko. Kasi kahinaan ang laman natin yan, mga kapatid eh. Naglalaban po yan, spiritual sa laman. Kung sino yung malagi mong pinipid o pinapakain, yun talaga ang malakas. Di ba? May kwento. Sabi nung may dalawang alagang aso, puti at itim. Sa palagay nyo, kung pag-aawayin ng may-ari yung puti at itim, sinong mananalo? Puti o itim? Sige, mamili kayo. Puti o itim? Puti. Yun. Bakit ho puti? Nakadadaan ba sa kulay yan? Ang sagot po doon, kung sino yung malakas kumain at sino yung gumanang kumain, yun ho talaga ang malakas at mananaig. Ganon din sa atin. Dalawa pong pagkatao natin, physical saka spiritual. Kung alin yung palagi mong pinapakain, yun ho ang lalakas. Kaya makita mo sa sarili mo, bakit parang ganito? Ba't nakagawa ko ito? Dahil nga ang pinipid mo palagi ay laman, pag palagi mong pinipid spiritual, mau-overcome mo. Tinan po natin, na ito na ituro na po ng ating Elder Melvin. At napakaganda, nakalagay po sa YouTube channel yon about dito po sa Galatians, no? Tignan natin, Galatians chapter 5, verse 16, simulan natin. Sabi ni Apostol Pablo, "This I say then, walk in the Spirit." At ang sinasabihan, mga Kristiyano doon sa Galatia, "And you shall not fulfill the lust of the flesh." Sa Tagalog, sinasabi ko nga, magsilakad